So ito, napakainin ko siya ngayon. Ito, nasa mga timbang talaga sa pagpapakain niya. Sa 3 beses namin napakain ito. Ito na nga pala, ang ating biik na si Pamni. Meron po kasing mga nagtatanong sa atin mga ka-DHB kung ilang kilo po ba daw ang pinapakain nito sa isang buong araw. So, since hindi pa tayo nakapag-upload ng ating feeding guide ni Pamni, sasabihin ko po sa inyo kung ilang kilo at ilang gramo pa lang po ang pinapakain natin dito sa ating gagawing inahing baboy na si Pamni. So, ang pinaka timbang talaga sa pagpapakain niya, sa 3 beses namin pinapakain ito, yun nasa mga 100 grams kada kain. 300 grams po sa buong araw sa ganito kalaki. At ang maximum naman niya ay 400 grams. Sa mga susunod na linggo ay maangatan naman natin siya. Gagawin na naman po natin 500 grams a day ang kinakain niya. At kung sa tingin natin ay kayang-kaya niya maubos ang 600 grams sa mga following na mga linggo, hanggang sa umabot po siya na tig-1 kilo ang konsumo sa pre-starter niya. So ang range po kasi is 300, 400 grams to 1 kilo. Depende po sa timbang ng inyong baboy at kaya niyang ubusin. Kagaya niyo sa kanya, nasa almost 400 grams po ang nauubos nito, idol. At salamat nga pala sa iyong pagtatanong. So ito, napakainin ko siya ngayon. Ito, nasa mga 100 grams ito. At ipapaubos ko sa kanya. So kaninang umaga, pinapakain namin ng 100 grams. At tanghali, pinapakain namin ng 100 grams. So supposed to be, 2 beses lang namin siya pinapakain. Dahil minsan wala kami ito sa tanghali. So sasanayin na lang namin siya napakainin ng 2 beses sa susunod na mga buwan. So yan. Yan natin. At tapos ko na po siyang purgahin. Pwede naman po sabayan yung purga at saka vitamins mga idol, mga ka-DHB. So dito natin siya tinurukan sa may bandang leeg yung purga. At yung vitamins niya ay tinurukan natin siya doon sa may bandang likuran o sa ham leg. Ito dry feeding muna siya. Mamaya pa iinumin naman natin siya ng tubig. Importante po yung feeding guide sa ating pag-aalaga ng baboy. Napaka-importante po niyan ang ating, dahil dyan po yung sukatan ng ating pagpapakain. At kung makikita natin dyan yung epektibo po ba yung mga pakain na pinapakain natin. Isa po yung gabay para po makuha po natin yung tamang timbang at tamang sukat ng pakain sa mga katawan ng ating mga biik. Napaka-importante po niyan. At ito siya, 1 linggo na po siya, medyo malaki na siya, nasa mga almost 10 kilos na siya. So nung dumating siya dito, almost 8 kilos, so mga almost 2 kilos yung tinubo niya, no. Malaki na, pre-starter pa lang po ito, hanggang sa maubos niya yung isang sakong pre-starter. Bago pala maubos yung isang sakong pre-starter, lalo pag isa lang yung baboy nyo, halimbawa may natirang mga 2 kilo, so papunta na po tayo ng pagpapalit ng pakain sa starter. So kailangan nating mag-gradual changing talaga. Dahil magkaiba po ang dahilan po diyan, dahil magkaiba po ang tigas ng hog pre-starter at yung pre-starter. Baka natin manibago yung kanyang digestive system ng ating mga biik. Pero bago po natin siya i-transition o ipalit ng starter mga ka-DHB, may kailangan muna natin siyang mapurga uli mga ka-DHB. Dahil bago naman niya yung maubos ang isang sako, nasa mga almost 1 month naman. So monthly naman po kasi kami dito nagpupurga. So kung mapapansin nyo, itong biik natin ay nakahanger po, no? Kailangan po talaga sa mga ganito kalalaking biik ay nakahanger. Hindi sila direkta natutulog doon direkta sa simento. Dahil ang simento ay isa po yan nagbibigay ng lamig. Pwede po magkaka-cause ng pneumonia sa ating mga baboy. Kaya pag ganito pa kalalaki yung mga baboy nyo, ay huwag nyo po munang ilagay sa simento kaagad. Kung maaari, kung meron kayong mga crate na ganito, para maiwasan po natin yung maging problema sa katawan ng inyong mga biik at baboy. Napaka-effective.
ng ganito. Dahil sa ganito kalalaking baboy naman mga ka-HB ay wala pa po silang taba sa katawan. So, at manipis pa po yung kanilang mga balat. Kaya magbilis pong pumasok yung lamig sa kanilang mga katawan. Kaya maganda talagang nakahanger yung ating mga biik sa ganito kalalaki. So, nag-uumpisa po kasi nagbe-build up yung kanilang taba. Ay doon po, pag tumungtong na po sila ng mga 25 kilos up. Sa pagkakaalam ko lang po yun ha. Kaya po nakahanger dito, kaya wala kaming naging problema. Pagka nasa semento kasi minsan nagkakaproblema tayo dahil sa lamig ng semento at wala silang matulugan na maayos. Dahil direkta sila natutulog sa semento. Yung lamig sa gabi, yun po ang nagiging kalaban ng kanilang mga katawan. At salamat sa iyo sa pagtatanong mo sa ating comment section doon sa ating YouTube. At ito, sinagot ko na po yung katanungan kung ilang kilo po ba ang dapat kong pinapakonsumo sa iyong biik, sa aking biik, sa ganito kalaki. So, ito idol ang sagot dyan, nasa mga 300 to 400 grams a day. So, dahil isang linggo pa lang naman po siya. At unti-unti po, aangat po kami sa susunod na mga linggo, 500 grams until umabot po ng 1 kilo. Until bago maubos yung kanyang half sack na pre-starter. Dahil gagawin lang naman po itong inahin at hindi naman po ito patiners. So, hindi po natin binibigla yung pagpapakain sa kanya at mabilis yung pagpapalaki sa kanya. Pero sakto naman po yung tubo niya sa tingin ko. Thank you so much for watching. Huwag niyo kalimutan i-share at follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At follow niyo rin po ang ating TikTok affiliate ni Decals HB o TikTok shop. At follow niyo po ang ating Facebook page. Ayan ha, yung pinapakain ko sa kanya 3 beses siya sa isang araw. Sa 100 grams na po pinapakainan sa kanya. Hindi naman lamagpas ng 400 grams a day. Naglalaro lang ng 350 grams to 400 grams ang pinaka-maximum isang araw. Sa edad niya 1 week, so isang linggong edad niya, so yan lang po muna ang pinapaubos natin sa kanya. So, susunod na linggo, unti-unti naman po tayong aangat ng timbang dun sa pagkain niya. Maraming salamat at hanggang dito na lang po ang ating video.